and family, Regancho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz at Magat family, Angela Ricafrante and family, Esther Javier, Rieli, Camille, and Matthew. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recia, Seni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Celerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Asmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz at Ofelia Gonzales. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Aji and Perdi del Mundo, Maria Teresi Dino, Nora Jurado, Chris and Sasha Jurado, at Richard and Anthony Jurado. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monseñor Norberto Habos, Monseñor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronald Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigada Pilomeno, Mariano Pilomeno Jr., Azucena Pilomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldisimo, Jeronimo de los Santos, Francisco, Gregorio, Asuncion, Mariano, Julian, Mauricio, Benjamin Macam, Purita, Ernesto, Juan, Juana, Violeta, Wilfredo, Anulfo, Juan, Rolda, Dolores Arcilia, Mamerto, Guillermo, Giselle Azul, Jerlin at Fernando. Para sa mga kaluluwa, alay ni Mercedes de la Cruz, tumayo po ang lahat para sa Regina Celis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtam namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez.
ang taong ay tubusin upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Buong kagalakan natin ipagdiwang ang pagsilay ng dakilang pangako ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon din ay pinagdiriwang natin ang linggo ng pandaigdigang araw ng komunikasyon, World Communication Sunday. Sa natatanging pamamaraan, ating isama sa intensyon at panalangin ang ating mga nanay dahil ngayon ay pinagdiriwang din natin ang Mother's Day. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, pagsihan ng ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ang makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
kanta namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nagwakas sa pagbabalik ni Jesus sa Ama. Bagkus, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo upang patuloy nilang ipahayag at patotohanan ang Ebanghelyo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat,
Tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siyang buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal ay bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo'y narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari,
ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli Ipinaliliwanag ni San Pablo na ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay tanda at patotoo sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama. Ibabahagi ni Jesus sa bawat kasapi ng kanyang simbahan ang karangalang kanyang tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo po ang lahat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaang ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang isa sa 12 artikulo ng ating pananampalataya, one of the 12 articles of our faith. Ito po yung pag-akyat ni Jesus sa langit at pagluklok sa kanan ng Ama. Sa panalangin sumasampalataya, binabanggit natin, sumasampalataya ako kay Jesucristo, namatay, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama. Pinagdiriwang din po natin ngayon ang Pandaigdigang Linggo ng Komunikasyon, World Communication Sunday. At sa natatanging pamamaraan, pinagdiriwang din natin ang araw ng mga ina, Mother's Day. Kaya nga po, sa kapistahang ito ng pag-akyat ng ating Panginoon at pagdiriwang ng Pandaigdigang Linggo ng Komunikasyon, ating ring iangat o itaas at ipamalita ang ating pagpapahalaga at pagpupugay sa ating mga ina. Isang salita, 2 pantig, 3 letra. Wala nang tatamis pa sa pangalang ina. Pag ang ina ay idinugsong sa ibang salita, itong pangalay nagiging pandiwa. Ina, akay, ina, alagaan ang mga halimbawa. Mga minamahal na kapatid, the closest human love to the love of God is the love of a mother. Ang pinakamalapit daw pong makataong pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal ng ina. Alam naman po natin kung paano magmahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos is unconditional, walang kondisyon. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang pinipili at walang itinatangi. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay buhay. At ang pagmamahal ng Diyos ay nagkakaloob ng kanyang sarili. Kung sasalminin natin sa pagmamahal ng tao, totoo nga na ang pinakamalapit na pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal ng isang ina. Dahil ang pagmamahal ng isang ina walang kondisyon. Ang pagmamahal ng ina ay walang pinipili, walang tinatangi. Ang pagmamahal ng isang ina ay life-giving, nagbibigay buhay. At ang pagmamahal ng isang ina ay nagbibigay ng kahulugan o nagbibigay ng sarili para sa atin. That's the love of a mother.
Kaya nga po sa araw na ito, sabi ko nga, iangat at itaas at ipamalita natin ang ating pagpapahalaga sa ating mga nanay, sa ating mga ina. At bilang puntos ng pagninilay, gagamitin ko pong gabay ang salitang ina, ang mga letra nito bilang puntos ng pagninilay natin ngayon. Paano ba natin itataas ang ating pagpapahalaga at pagkilala at pagpupugay sa ating mga ina? Una po, letter I. Iingatan at aalagaan sa kanilang katandaan. Iingatan at aalagaan sa kanilang katandaan. Nagtrending po ang aktor na si John Arcilla, mga ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa kanyang sinabi. Kung hindi nyo po kilala si John Arcilla, siya po yung gumanap na General Luna sa pelikulang General Luna. Siya po si John Arcilla. Nagtrending siya. Bakit? Ano ba yung kanyang sinabi? Sinabi niya, hindi obligasyon ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang. Hindi daw obligasyon, sabi ni John Arcilla. Hindi ito obligasyon sapagkat ito yung nararapat nating gawin. Ito yung tama, no? Hindi lang ito basta obligasyon because it is the right thing to do according to John Arcilla. Kasi po, bakit? Bakit niya nasabi yon? May umuusbong po kasing kaisipan sa mga anak ngayon na ganito, wala kaming obligasyon at pananagutan sa aming mga magulang. Bakit? Ano ang punto de vista ng mga anak na nagsasabing ganito? Kasi sinasabi nila, hindi naman namin hiningi na ipanganak kami sa mundo. Hindi naman namin hiniling na kami ay isilang. No? Sila ang nagdesisyon na gumawa sa amin. So wala kaming obligasyon sa kanila. Ito'y totoo ha, umuusbong na ito na kaisipan, no? Sa mga anak ngayon. No? Pero gusto kong sumang-ayon kay John Arcilla na hindi nga obligasyon ng anak na alagaan or gabayan ang kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang tandaan. It's not just an obligation. It is the right and proper thing to do. Bakit? Kasi yung obligasyon, pwede mong gawin ng walang pagmamahal. You are just obligated. No? Gagawin mo lang, obligasyon mo kahit walang pag-ibig. Pero yung pag-aalaga, pag-iintindi, paggabay, pag-iingat sa mga magulang, lalo na sa mga nanay, hindi lang siya binubugso ng obligasyon, ibinubugso siya ng pag-ibig. That is the proper thing to do. Tandaan natin, no? Nung mga bata tayo, kung paano tayo inaruga, inalagaan, no? Pinagsilbihan at iningatan ng ating mga magulang, lalo na ng ating mga ina. Nung bata tayo, matigas din ang ulo natin, pasaway din tayo, no? Nagtatantrums din tayo. Ngayong mga panahong ito na matanda ng ating mga magulang, ating mga nanay, minsan matigas na rin ang kanilang ulo. Minsan, inaabot na rin sila ng pag-iihi sa kanilang salwal o pagdumi sa kanilang salawal. No? Minsan pasaway na rin sila. Pero kung papaanong hindi nila tayo sinukuan, nung tayo ay ganyan, nung tayo bata pa, idinidikta ng pag-ibig na ingatan at alalayan natin sila, lalo na sa panahon ng kanilang katandaan. Sinabi sa banal na kasulatan, ang gumagalang at nagmamahal sa kanilang mga magulang ay nag-iimpok ng yaman sa kalangitan. Nakakalungkot po ngayon, marami pong mga magulang ang tila baga pinabayaan na ng kanilang mga anak. Nung wala nang maibigay ang magulang,
nung hindi na makapagbigay ng pera, nung mahina na ang katawan, nung wala nang maitulong, nung hindi na makapag-abot, nung yung magulang na ang nangangailangan, wala nang masumpong ang mga anak. Again, hindi responsibilidad ng anak na alagaan ng mga gulang. Hindi ito responsibilidad sapagkat ito ang tamang gawin. Ito ang nararapat na gawin. Ito ang inuutos at dikta ng pag-ibig. Ikalwa, letter N. Nanamnamin ang mga oras na sila ay kapiling. Nanamnamin ang mga oras na sila ay kapiling. Marami pong lumalapit sa akin na kung minsan meron silang mabigat na dinadala laban sa kanilang mga magulang. Yung iba sa kumpisal. Ano po? Sila ay naiinis at nagagalit sa kanilang mga magulang dahil lalo na nga't matatanda na at mga pasaway na. Ang sabi ko naman, naku, napakapalad nyo po at kayo ay may mga magulang pa. Napakapalad nyo po at kayo may mga magulang pa. Yung iba po, lumaking walang magulang na nag-aruga. Yung iba, pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pero kayo, meron kayong magulang pa, meron kayong nanay. Samantalahin ang pagkakataon na sila ay kasama pa ninyo. Namnamin ang pagkakataon na sila ay kapiling pa ninyo dahil darating ang panahon, mawawala sila sa inyo. At wag sanang maging pagsisisi ang dapat sana'y pag-ibig. At wag sanang maging luha ang dapat sana'y pagmamahal. Iiyak kayo sa kanilang puntod. Pasensya po, inay. Nanay. Sorry po. Anong magagawa ng luha? Kung nung mga panahong kapiling ninyo sila, hindi nyo naman sila inaaruga. Namnamin ang mga oras at sandali na sila'y atin pang kapiling. Dahil darating ang panahon, mawawala rin sila sa ating piling. Letter A, alalahanin sila kapag sila ay malayo na. Alalahanin natin sila kapag sila ay malayo na. May dalawa pong dahilan ng paglayo ng ating ina o ng ating magulang sa atin. Ang una po, yung natural death. Yung sila ay namatay. Siyempre, malayo na sila. Ang ikalwa, yung tayo ay nag-iba ng buhay. Nagkaroon tayo ng sariling pamilya, bumuo tayo ng sarili nating tahanan, humiwalay tayo sa poder ng ating mga magulang, naiwan sila dun sa ating ancestral house na hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Paano po natin aalalahanin yung mga nanay natin na namayapa na sa atin? Ay simple lang po. Lagi natin silang alalahanin sa pamamagitan ng ating panalangin. Let us always offer prayers for them sa mga mahalagang araw ng kanilang buhay. Sa araw ng kanilang pagsilang, anibersaryo ng kanilang kasal, sa araw ng kanilang pagkamatay, at ngayong Mother's Day. Bago kayo matulog, bago kayo pumikit ang mata, just offer prayers for your mothers who have gone before you. Napaka mainam na pag-alala po ay ang pag-alala sa pamamagitan ng panalangin. Ano naman po nang gagawin natin doon sa mga magulang natin na layo because of distance? Dalin-dali na po ngayon. No, dati, kapag nasa Maynila ka, para makumusta mo yung mga magulang mo, susulat ka sa probinsya. Darating yon 1 linggo. Pero ngayon po ang dali na. No? May Facebook, may social media.
Ang dali ng tawagan, ang dali ng kausapin. Pero kahit na madali, nagagawa ba talaga natin na kumustahin sila? Or naaalala lang natin sila kapag nangangailangan tayo? Ma, kumusta ka na? Magre-reply naman yung nanay, okay naman ako anak. Ang re-reply ng anak, ma, gipit na kabit ako. Baka meron ka dyan. Pahiram naman. Baka doon lang sa ganung panahon natin sila naaalala kung nakakamusta. No? Some of us are guilty of this. No? May mga cellphone tayo, hindi. Imagine. We are so connected because of all the gadgets and social media, yet we are disconnected with our parents, especially with our mothers. Do we really allot time to even say hi and say how are you to them? Kumusta ka na ba, inay? May maintenance ka ba? May maintenance ka pa ba? Umiinom ka ba ng gamot sa tamang oras? Kumakain ka pa ba ng maayos diyan? When was the last time na nangamusta kayo sa inyong ina kung buhay pa? Lalo na yung mga inang hindi niyo kapiling at kasama. Di ba? Alalahanin natin sila kapag sila'y malayo na. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon at pandaigdigang araw ng komunikasyon, ating itaas, ipagsigawan at ipamalita ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga ina. Ina, iingatan at aalagaan sa kanilang katandaan. Nanamnamin ang mga sandaling sila'y ating kapiling at aalalahanin kapag sila'y malayo na. A mother's love will never be perfect, but a mother's love will always be true. Hindi perpekto ang pagmamahal ng isang ina, pero ang kanyang pagmamahal ay laging totoo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang kapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa halip na panalangin ng bayan, ang dadasalin po natin ay Oratio Imperata para sa biyaya ng ulan, lalo na sa mga lugar, mga probinsya na under state of calamity because of El Nino. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagpakumbaba kaming sumasamong, ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon.
humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mga napipintong krisis sa tubig at kuryente, at patiri ng aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, nang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kami lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo pong lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagkapalitan ng mga kaloob mo at aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya'y umakyat sa langit sa iyong piling. Bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel, siya ang tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kaming mga katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo si Romana na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, nawa'y makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong pananalig nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. Peace. Mga kapatid, dito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahang makibahagi sa piging na banal. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
hanga nauuhaw ako parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklokan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ang ating pong second collection ay para sa World Communication Sunday. Naniyahan po ang mga nanay para sa pagbabasbas, mga nanay naririto ngayon. Rito po kayo sa unahan. Itungo niyo po ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Diyos na pinagmula ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Berheng Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo. Dingin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na spirito, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo sila ng biyayang makisa sa iyong banal na hapag at patanggap ang pagkain nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at ng kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang may pagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat pagmamahal. Gayon din naman, aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala na ang mga tahimik na itinataguyod ng kanilang pamilya, naglilingkod ng mga may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos, ng kadalisayan, na Ikaw ay manahan sa aming lahat na narito sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway ingat at pagpalain kayo sa mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at ipamalita ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sangsinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong abang tahanan? Ngunit ikaw ang Ama na sa amin nagkalinga, sa harap ng iyong dambana, kaya't sa samon ng madla, magdalang habag ka. Pumanaog ka poon sa tahanang laan sa iyong kalwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa iyong dambana. Magdalang habag ka, pumanaog ka poon sa tahanang laan sa iyong kalwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa iyong dambana. Ang dumudulog sa iyong dambana. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sangsinukupan ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong abang